Hallelujah! Glory to God. Hello po, Church Siberwell. Salamat po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga kapatid po natin dyan na nakikinig po sa online, sa Facebook, sa YouTube, sa iba't ibang mga lugar from Luzon, Visayas at Mindanao. Binabati namin po kayo ng magandang araw po. At ganoon din po sa Church Ruwak. Hello po. Kumusta na po kayo dyan? Dinagpalang magandang araw po sa inyong lahat. At Church Maranatha, siyempre, pwede ba natin batiin bawat isa at sabihin, magandang araw po kapatid. Kaway-kaway naman dyan, kahit mainit, sabihin niyo po, magandang araw po dyan. Hallelujah! Glory to God. And the theme for today's sermon is, bago ka pagpalain ng Diyos, i-broken ka muna niya. Hallelujah! Ano ibig sabihin mo, Pastor? Broken. Kasi noong Friday, nanalangin ako dyan, nakatapos ng fellowship with the Holy Spirit. Biglang nasok ni Lord sa isip ko tungkol sa pagiging broken. Sabi ng Holy Spirit, yan ang gusto ko, Pastor, na sabihin mo sa aking simbahan. Hallelujah! Kaya ito pong tema natin ngayon. Bago ka pagpalain ng Diyos, i-broken ka muna niya. Ano po ba ibig sabihin ng broken? O sa madaling salita, babaguhin muna niya ang iyong puso. Amen? Wasakin muna niya ba? Tanggalin muna niya ang mga bagay na mga hindi kaaya-aya sa puso mo. Katulad ng pagmamataas. Hallelujah. Ayaw ng Panginoon na, bago ka pagpalain ng Panginoon, kinakailangan magpakumbaba ka muna. Hallelujah. Gusto ni Lord na ang puso natin set sa Kanya, dapat lang sa Kanya. Kapag sabi ng salita ni Lord, Santiago 4 verse 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Amen? Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Ngunit, pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Hallelujah! Sa lahat daw ng mga mapagkumbaba, pagpalain daw ng Panginoon. Ngunit sa lahat ng mga mapagmataas, di mo sa katabi mong ibubroken ng Diyos. Minsan, gumagamit ang Diyos ng mga paraan para ikaw ay mabroken. Tatanggalin niya muna yung mga bagay sa puso mo. Papaalahanan ka muna ng Panginoon. Anak, dapat kang magpakumbaba sa akin kung gusto mo ng blessing. Amen? Ang Diyos kasi, pastor yan. Kapag ang Diyos, pastor, ibig sabihin, hindi ingatan niya tayo. Hindi niya tayo pinapabayaan. Tutulungan niya, papakainin niya, alaagaan sa madaling salita. At lalo na, susuwayin tayo ng Panginoon. At napakaganda lang ng ating pastor dahil kahit man tayo ay broken, pinapanumbalik niya ang ating mga nawala sa ating buhay, katulad ng ating espiritu. Ayusin niya din yan. Sabi ng Biblia, Psalms 23 verse 1 to 3. The Lord is my shepherd. I shall not want. He make me to lie down in the green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. Hallelujah! Kahit wasak na wasak ka na, kayang-kaya niyang i-restore ka. Hallelujah! Dahil pastor siya. Ganyan ang ginagawa niya sa mga tupa na binsan matigas ang ulo. Kasi ang pastor, kapag may mga tupa na nagwa-wander, sa madaling salita, umatakas, ayaw magpasakop sa fold, binsan pinapabayaan ng Diyos yan. At kapag matigas talaga ang ulo ng tupa na yan, sabi mo sa katabi mo, babaliin niya ang mga paa ng mga tupa. Ibubroken niya upang hindi na ito makakapaggala. Ganon ang ginagawa ng pastor po natin. At tayo ay mga tupa ng Diyos. Amen? Minsan gagawa ang Diyos ng paraan para mabroken tayo at maalala natin siya na siya ang karapat-dapat nating sambahin at bigyan ng papuri at magpakumbaba tayo. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Mga awit, chapter 23, verse 1 to 2. Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang.
Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingaan. Pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Hallelujah! Gagawa ang Diyos ng paraan para manumbalik ka lang. Gagawa siya. Gawan ka ba ng sakit ng Diyos? Bigyan ka ba ng mga aksidente? Paluin ka man ng Panginoon? Upang makita mo at magpakumbaba ka sa Kanya. Hallelujah! Bumalik ka ba? Babalik ka sa Kanya. Pahayag 3 verse 19. Ganito po ang tunay na pastol. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Hallelujah! Kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo, talikuran ang iyong mga kasamaan. Amen? So, ganun po ang pastor, si Lord Yeshua HaMashiach Jesus Christ. Minsan, pinapalo tayo upang matuto tayo sa ating mga maling gawa. Amen? Kasi, meron tayong katangian. Ang katangian natin is sinusunod natin ang sarili nating pamaraan. Amen? Meron tayong sariling daan minsan. Pero ayaw ng Panginoon nun. Kasi sabi ni Lord, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sumunod ka sa akin, sabi ng Diyos. Ako ang pastor. Kapag ayaw mo naman sumunod sa Kanya, dahil mahal ka niya, sasabayin ka niya. Amen? Papaluin ka niya. Lalo na ikaw na minamahal ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, bago ka pagpalain ng Diyos, dapat muna tayong magpakumbaba sa Diyos. Amen? Pakumbaba muna tayo sa Kanya. Huwag tayong magmataas. Sa mga gawa natin is pagmamataas. Di natin nalalaman yan. Nasa puso lang natin yan. Yung pagmamataas. Kaya dapat magpasakop ka. Kung papasok ka sa simbahan ng Diyos, magpasakop ka. Amen? Alam niyo po, naintindihan ko po is, habang nagsasalita po ako ngayon, gamit ko ang speaker. Hallelujah? Sino po nagsasalita ngayon? Si Pastor Jedy. Saan ang boses ko po lumalabas? Sa speaker? Hallelujah? At ganun din ang Panginoon. Ang Diyos, si Pastor Jedy, speaker lang yan. At kapag hindi ka nagpapasakop sa Panginoon, ayaw ng Diyos yun. Hallelujah! Kapag andito ka sa church, makinig ka at magpakumbaba ka sa harap ng Panginoon. Kapag yan ang pinili ko na anak, makinig ka sa akin, speaker ko yan, nagsasalita ako sa Kanya. Hallelujah! At ang tema ngayon, bago ka pagpalain ng Diyos, i-broken ka muna niya. Makinig ka muna ng salita ng Panginoon. Magpasakop ka ba? Hallelujah! Parang isang bata ba na gusto lang makinig kung ikaw ay pinapangaralan ng isang magulang, makinig ka lang. Huwag kang magmataas. Mateo 18 verse 3 to 4. At sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Amen? Ang sinumang nagpakababa, hallelujah, nagpakababa, kapag sinasabihan, nakikinig, gaya ng mga batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Amen? So, bawat isa sa atin, habang nandito tayo sa church, lagi nating tandaan, magpasakop tayo. Huwag tayong ma-pride. Amen? Kasi, ang pride, hindi yan sa Diyos, kay Satanas yan. Sabi ng Diyos, kay Nicodemo din, Nicodemo, kahit napakatalino mo, Nicodemo, magpasakop ka pa rin sa akin. Ganon ang ginawa ng Diyos sa kanya. Baguhin mo muna ang puso mo. Kaya si Nicodemo, isa dito sa mga taong brinukin ng Diyos. John 3 verse 1 to 4. May isang Pariseo, nagangalang Nicodemo, na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo isang tagapagturo mula sa Diyos, sapagkat walang makahagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao,
Ang sinasabi ng Diyos, ikaw, Nicodemo, magbago ka muna sa iyong sarili. Baguhin mo ang iyong puso, magpakababa ka, pakumbaba ka. Hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ito naman si Nicodemo, hindi niya naintindihan ng mga spiritual na bagay. Kaya tinanong niyang Panginoon, paano maipanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Pero ang sabi ng Diyos, verily, verily, I say unto thee, ikaw, kung hindi ka magbago, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. At ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, tandaan daw ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata na nagpakumbaba, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Hallelujah! Kaya, napaka-importante ang pagpapakumbaba. Pupunta ka dito sa church at may puso ka na makinig sa tagapagturo. May puso ka na gustong matuto sa isang rabbi, teacher na nagsasalita sa inyo. Amen? Ganon po yan ang sikreto ng pagpapala. Pero pag ma-pride tayo, ayaw natin magpasakop. Yun namin dyan sa Church Ruach Maranatha Emmanuel, laging nagpaparinig si pastor. Hindi po ganon dapat natin ang isip natin. Kasi may katingian tayo eh. Ganito po ang natin puso. I did it my way. Frank Sinatra ba? I did it my way. So I face the final curtain. Yan po, di ba? And the end is near. Alam niyo, tayo ay mga tupa ng Diyos. Dapat lagi natin tandaan na tayo ay makinig lagi sa salita ng Diyos. Huwag tayong magpasaway. Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Kanya-kanya tayong nanglakad. Kaya minsan, ang mga tupa na mga matitigas ang ulo, bihin mo sa katabi mo, papaluin ng Diyos. Minsan, gala ka. Sige. Anto ang gawin ko sa'yo para hindi ka na makagala. Babaliin ko ang papaluin ka ng Panginoon. Ewan ko anong gagawin ng Diyos. Basta ipobroken ka muna niya. Kasi mahal ka ng Diyos eh. Sabi ng Diyos. Mga Kawikaan 16 verse 5, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila ay tiyak na paparusahan. Kasi kapag tayo ay sumusuway sa kaniyang mga salita, gagawa tayo ng sariling paraan. I did it my way. Sabi ko nga sa inyo, ilang Sundays na sinabi ko, huwag kang hihiwalay sa kamay ng Diyos. Amen? Kapag hihiwalay ka sa kamay ng Diyos, lumalabas ka sa kamay ng Diyos, umaakyat ka, wala nang magawa ang Diyos, kaya hahayaan ka na lang ng Diyos. Sige, bahala ka, pero mahal kita, anak. Amen? Ganito po ang Panginoon kapag matigas ang ulo natin. Binigyan na nga tayo ng pastor eh. Binigyan na tayo ng tagapagsalita. Gagawa ka para ng sariling paraan. Kaya minsan, ma-pride ka talaga. Sabihin mo sa katabi, ma-pride ka talaga. Bula-bula pa man yung baba. Aso-aso pag yung baba. Tigas ang ulo mo ba? Amen? Kasi nga, ang pride mo, umiiral pa. Kaya, hindi ka talaga pagpalain ng Panginoon. Darating sa iyo, propesya ko yan, kakaroon ka siguro ng, ewan ko, basta magkakaroon ka ng brokenness bago ka pagpalain ng Diyos. Kasi hayaan ka na lang ng Diyos eh. Sige, gawin mo ang gawin mo. Tingnan natin. Sana'y makabalik ka pa. Kaya by God's grace na lang po tayo ay makanumbalik sa Kanya. Hallelujah. Katulad ko. Binigyan ako ng isang grace ng Diyos. Tigas-tigas ng ulo ko. Ligtas pa ako. Mga taga Roma 1 verse 24. Ganito po ang Panginoon kapag matigas ang ulo ng tao. Nagsasalita ng Diyos, ayaw mo pa rin makinig. Kaya't hinayaan na lang sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Amen? Hahayaan ka. Sige. Bula imong baba. Sige. Hahayaan ka ng Diyos. Sige, mag-umusok ang bibig mo. Saksak mo yan sa baga mo. Sige, tignan natin.
Kapag magkakaroon ka na ng kanser, butas na ang baga mo, sige, saka ka na lang ba ma-broken ka na, Lord? Sana nga, no? Manumbalik ka pa sa Diyos. Baka hindi ka na darating doon sa panahon, diretso ng matikok. Wala nang magagawa ang Diyos sa iyo. Kaya samantalang sabi ng Biblia, may panahon pa, mapit na tayo sa Panginoon. Hallelujah! Huwag tayong magpabaya sa ating kaligtasan. Kaya natin ingatan. Kasi nagsasalita ng Diyos sa atin. Ang dami ng preaching ko nga dito sa church. Hallelujah! Ilang taon na kaya ako nagpipreach dito? 3 taon, 4 na taon, 10 taon. Patuloy pa rin nagre-review at patuloy pa rin tumitigas ang ulo. Wala nang magagawa ang Diyos sa iyo, anak. Hayaan na lang kita. Ganito ang mangyayari sa iyo. Katulad ni Nebuchadnezzar. Hayaan na lang ng Diyos. Biyaan na lang ng Holy Spirit. Gawin mo ang gusto mo. Tigas ng ulo mo. Daniel chapter 4 verse 30 to 37. Sinabi niya, ito na, matpagtaas may sarili siyang daan Talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging mapangunahing lungsod sa maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Kala niya sa kanyang lahat. Hindi niya naintindihan na siya ay binigyan ng katagumpayan ng Panginoon. Hindi pa siya natapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit na nagsabi, Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Pagtatabuyat ka sa parang at doon manirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao. At maaari niyang ibigay ito kanino man niyang naisin. Alam niyo yung nangyari noon habang nagsasalita si Nebuchadnezzar, narinig niya ang Panginoon at hinayaan siya ng Diyos. Gawin mo ang gawin mo. Nirebuke siya. Nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at kumain ng damo. Sabi mo sa katabi mo, ganyan ang mangyayari sa iyo kapag hahayaan ka na lang ng Diyos. Sobrang talino mo, tatanggalin ng Diyos. Saka magbibrip ka na lang dyan sa labas ng bahay mo. Yan minsan ng mga tao, tatanggal ng Diyos yung katalinuhan nila. Diyos ka sa sarili mo, ginawa mong Diyos ng iyong sarili. Tulad ng baka, kumain si Nebuchadnezzar. Nabasa siya ng hamog. Humaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila. At ang kuko niya ay naging tila o unang ibon. Pagkatapos ng takdang panahon. After 7 years, sabihin mo sa katabi mo, after 7 years, nagpakumbaba siya! Nagpakumbaba siya. Testimony ni Nebuchadnezzar. Pagkatapos ng takdang panahon, kumain siya ng damo, naging hayop siya, hinayaan ng Diyos. Akong si Nebuchadnezzar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito pinuri ko at pinasalamatan ko ang kataas-taasang Diyos, ang nabubuhay magpakailanman. Hallelujah! Tumingala siya, Lord, ako po isang makasalanan. Ikaw ang dapat mapuri, hindi ako, Lord. Ikaw ang dapat mo sunod, hindi ang aking sariling pamaraan. Ang kapangyarihan niya at walang hanggan, ang paghahari niya magpakailanman. Lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaring mag-utos sa kanya ni makatutol sa kanyang ginawa nang manauli ang kanyang pag-iisip kasi hayaan ka na lang Diyos Nung nagpakumbaba siya, sinauli ng Diyos ang kanyang pag-iisip. Nanumbalik din ang aking karangalan at kapangyarihan. Muli kong tinanggap ang aking mga tagapagpayo, mga pastor, at mga tagapamahala at ako'y naging higit na dakila at makapangyarihan kaysa dati. Itong si Nebuchadnezzar siguro, ang dami mga advisor. Huwag ka nang gumawa ng ganyan, Nebuchadnezzar. Isa sa mga advisor niya, si Daniel. Hallelujah. Kaya akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa hari ng kalangitan sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan.
Ibinabagsak niya ang mga palalo. Hallelujah. Lahat ng mapagmataas, babagsak ng Diyos yan. Hindi pa ngayon. Ibubroken ka ng Diyos. Babagsak ka dun. Parang isang pot. Babagsak ka, pero di mo sa katabi mo, aayusin ka pa rin ng Diyos. Di mo sa katabi, pagpalain ka pa rin ng Diyos. Kung magpakumbaba ka. Magpakumbaba ka at pagpalain ka ng Diyos. Amen. Promise ni Lord po sa atin yan. Hindi po sinungaling ang Panginoon. Kung tayo ay susunod sa Kanya. Alam ko po, marami pong nakikinig ngayon. Siguro, kayo po, sa isip niyo po ngayon, kung kayo po yan, alam ng Diyos ang puso mo ngayon. Ibabalik ng Diyos ang lahat ng mga nawala niya sa iyo. Amen? Kapag susunod ka sa Panginoon. Leviticus chapter 26 verse 3 to 5. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos, papaulanin ko sa tamang panahon at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan. Amen? The keyword for that is susundin ninyo. Magpakumbaba kayo. Mag-submit kayo. Hallelujah! Pasakop kayo. Kahit tapos na ang panahon ng pitasan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim ay gumigiit pa kayo. Sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Amen. Promise ni Lord yan sa inyo. Just be humble. Stay humble. Kung ano man ang sinasabi ng Diyos, at tulad ng isang speaker na lumalabas dito ang boses ko, ganun din ang Diyos sa akin. Ilagay na ni Lord, dinownload na ni Lord sa akin yan. Anak, sabihin mo sa lahat ng mga tao sa Ruach, Maranatha, Emmanuel, yan ang gusto ko sa kanila. Amen? Speaker lang ako. At wala din akong magagawa. Isa din ako sa musubo-sunod ng salita ni Lord. Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 6. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Hallelujah! Mapapasasa ninyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Ganoon ang pangako ng Panginoon po sa atin. Kaya huwag po nating kalimutan ang mga paalala ng Diyos. Bawat linggo, bawat salita ni Lord, meron siyang binibigay ng mensahe, mga parables na dapat nating unawain. Pagpalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpalain niya kayo ng maraming anak. Sasagana ani ninyo sa lupain at maraming alagang hayop. Pagpalain niya ang imbakan ng inyong inahing butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Pagpalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Ako, naniwala po ako dito sa Church Maranatha. Itong church na ito, magkakaroon tayo ng breakthrough. Amen. At pagkakaroon tayo ng breakthrough, gusto ni Lord na lahat ay mabasbasan ng blessing. Pero nakita ni Lord na may mga tao pa bula-bula pang baba. Hallelujah! Yan, musok pang mga bibig. Sabi ni Lord, paano kaya ito pagpalain? Gusto ko lahat ng nakikinig sa akin, kung sino man sa inyo nakikinig, gusto ni Lord na tayong lahat ay magbago. Hallelujah! Huwag tayong maghintay na paluin pa tayo ng Panginoon. Kasi gusto na ng Diyos na naghihintay na ng Diyos sa langit, anak. Konti na lang. May konti na lang mga tao na gusto kong mag-submit, magpasakop sa akin. Pag magpasakop na yan sila sa akin, bubuksan ko ng kalangitan. Bubuhos ko na. Hala. Nakita mo, konti pa, pero malapit na. Hallelujah! Konti na lang po. Kasi ayaw ni Lord kasi spoil din tayo. Magiging spoiled tayo ba? Church, nagpapala na. Gumagawa na ng samaan na naman. Kung gusto mo ng pagpapala ng Diyos, hayaan mo na i-broken ka ng Diyos. Hallelujah! I-broken ka niya, Lord. Tanggalin yung puso ko na mapagmataas, mga buhay ko dati noon. Lord, palitan mo.
Ang Panginoon kasi, He is the potter and we are the clay. Amen? Magpapalayo. Ayusin niya ang mapagpalayo. Kaya sabi ng Diyos kay Jeremiah 18 verse 1 to 12, sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay na magpapalayo at may ipapahayag ako sa iyo. Ganun po magsalita ang Diyos sa pamamagitan ng propeta. Sige, pumunta ka doon. Masdan mo ang nung nakikita mo. Tahimik lang si Jeremiah pero ang Holy Spirit na umusap sa kanya. Kaya nagpunta naman ako, sabi ni Jeremiah, at dinatnan ko ang magpapalayo sa kanyang gawaan. Mitingin si Jeremiah doon sa gumagawa ng pagpalayo. Kapag ang ginawa niyang palayo ay nasira, siyempre babasagin yun. Hallelujah? Kasi mali, nasira. Hinahalo niya muli ang putik at binubuhusan ng panibago. Hallelujah! Nasira. Balik na naman dun sa clay. Kunin naman yun. Ulitin, lagyan ng tubig. Pagkatapos sinabi sa akin na Yahweh, O Israel, Church Maranatha, Ruach at Emmanuel, wala ba kayong karapatang gawin sa inyo ang ginawa na magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay na magpapalayok. Kung sinabi ko naman sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak at lilipulin ang alinmang bansa o kaharian. Kayang-kaya ng Diyos yun. At ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko na itutuloy ang aking sasabihing sinabing gagawin. Sa kabilang dako, kung sinabi ko man na itatayo ko o itatatag ang isang bansa o kaharian at gumagawa pa rin ng kasamaan ng bansang iyon at hindi nakinig sa akin. Hallelujah! Babaguhin ko ang aking magandang balak. Kaya nga, sabihin mo sa mga naninirahan sa Juda at sa Jerusalem na may binabalak ako laban sa kanila at ako'y naghahanda upang parusahan sila. Amen? Sabihin mo sa kanila na tigilan na ang makasalanang pamumuhay. Magbago na sila. Ang isasagot nila, hindi. Lalo pa kaming magmamatigas at magpapakasama hanggang gusto namin. Huwag tayong ganun. Hallelujah? Dapat kapag sasabihan tayo ng Panginoon, makinig tayo lagi. Kung ano ang sinabi ng pastor, propeta man, mapakumbaba tayo. Huwag tayong gagawa ng sariling pamaraan natin. Ayusin ng Diyos yan. At kapag matigas pa rin ang ulo natin, gabi ng Diyos, ibubroken ka pa ng Diyos. Gusto mong kalabanin ako, sige, gagawa ako ng paraan sa iyo. Pero, ganito talaga minsan ang katangian ng tao. May mga panahon na hindi tayo nagpapasakop. Hallelujah? Gagawa tayo ng pamaraan natin. Gagawa tayo ng sariling pamaraan. Pero gusto ni Lord, kahit man ganyan ka, dapat tayo pa rin manumbalik sa Kanya. Magpakumbaba tayo ba? Kasi may pag-asa pa sa iyo kung magpasakop ka. Amen? Kahit wasak ka na, magulo na ang buhay mo, sa tingin mo wala ka ng magandang nagawa sa buhay mo, meron pa rin yan. Gagawa pa rin ng Diyos ng paraan kapag magpasakop ka lang. Job 14 verse 7. Kahoy na pinutol ay may pag-asa. Muli itong tutubo at magsasanga. Kahit pang ugat nito ay matanda na at mamatay ang puno sa kinatatamnan niya, ngunit ito'y nag-uusbong kapag diniligan. Ito'y magsasanga tulad ng batang halaman. Ganun ang Diyos eh. Minsan, papaluin ka, puputulan yung pride mo ba? Ikaw, at tanggalin natin minsan yung kuwan mo, pride mo. Hilig ka pang manigarilyo, putulin natin yan. So, sapin ko yung pastor na yan. Anak, habihan mo yan. Mahilig pa ng manigarilyo yan. I-sermon mo yan. Habihan mo yan sa kanya. Mahilig pa yung minom ng alak. Bula-bula kang babana! Hallelujah? Pagnanasa ba ng laman? Minsan, yan ang ginagawa ng Diyos sa'yo. Tigas kasi ulo mo eh. Verse 8, kahit pang ugat nito ay matanda na,
Ano yan? Puputulan ka, pero sa tingin mo parang nasakitan ka, pero yun para ang paraan ng Panginoon. For the word of God is sharper than two-edged sword. Puputulan ka niya at uusbong naman ito. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo kung magpasakop ka lang. Ang ayaw mo naman, tigas pa rin ang ulo mo. Sabihin mo sa katabi mo, hahayaan ka lang ng Diyos. Hindi ka pwedeng magbunga sa sarili mong paraan. Nasubukan ko na yan. Kahit sinabi ko sa akin sarili, magbago na ako, hindi pa rin ako nagbago. Bakit? Wala pa talaga akong commitment kay Lord. Kahit anong gawin mo, wala kang relationship at commitment kay Lord, babalik ka pa rin kahit sasabihin mo ngayong taon, 2024, New Year resolution ko po, hindi na ako maninigarilyo, 2025, babalik ka pa rin. 2026-27. Kapag ikaw ay may commitment kay Lord, mangako ka na, hindi mo na talaga ulitin yun. Ganun yun. Hallelujah. Wala pa kasing tunay na relationship mo eh. Parang kuhan ba, mag-asawa. Sabi ng pastor, siya lang ba ang mamahalin mo? Opo, pramako po, hanggang kamatayan, kahit man sakit. Diba? Commitment mo yun. Ganun din ang Panginoon. Ako lang ba ang mamahalin mo? Susundin mo ba ako? Opo, Panginoon, susunod na po ako sa iyo. Tapos gumawa ka ng kasamaan, pa-flirt ka naman kay Satanas, bumalik ka na naman sa sanlibutan. Ganon din yan nangyayari physically. Meron kang asawa, gumagawa ka pa rin ng kasamaan. Alang, commitment. Gusto ni Lord na kapag mangakos ka niya, di ka na babalik pa sa kasamaan mo. Commitment ba? Pinuputol tayo ng Diyos upang tayo ay masagana. Hindi tayo magbubunga eh. Ganon yan, sabi ng Biblia. John 15 verse 5 to 8. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Nanatili ka, pakumbaba ka, pasakop ka. Hiwalay tayo kasi may paraan tayo eh. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi na nanatili sa akin, gaya ng sanga, ay itatapon at natutuyo. Ganoong mga sanga ay itinitipon, hinahagis sa apoy at nasusunog. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad yun para sa inyo. Hallelujah! That's the promise ng Diyos sa atin. Kung mananatili tayo sa Church ni Lord, nanatili tayo sa Ruach Maranatha Emmanuel, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Mamumunga tayo, makinig lang tayo ng kanyang salita. Hallelujah! Pero ayaw pa rin natin makinig, natitigas pa rin ang mga ulo. Minsan, ginagawa ng Diyos ay i-broken kanya upang manumbalik ka lang sa kanya. Amen? Ang daming brinokin ng Diyos eh. Naalala niyo pa ba si Jonah? Si Jonah, brinokin ng Diyos. Tumakas siya. Hindi siya pumunta ng Ninive. Doon siya sa Tarsis. Brinokin ng Diyos. Pinakain ng balyena. Amen? Bumalik pa rin siya. Minsan, ganun ang ginagawa ng Diyos. Pedro, brinokin ng Panginoon. Minsan, gumawa ang Diyos ng paraan. Di ba, Pedro? Mahal mo ba ako? Oo, Panginoon, mahal kita. Ang panahon na inusig na ang Panginoon. Hindi ko yan kilala. Brinokin siya, umiyak siya. Si Moises, 40 years, doon siya nang malaga ng mga tupa. Si Pablo, brinokin ng Diyos sa kanyang katigasan ng ulo. Inusig yung mga Christian. Si Jacob, brinokin ng Panginoon. Alam mo yung kung broken ng Panginoon sa kanya? Binali niya ang kanyang hips para na matanggap ni Jacob ang pagpapala. Ito nakagandahan lang sa gawa ng Diyos ng brokenness. Second, mga taga-Korinto chapter 7 verse 10. Ginagawa ng Diyos yan. Sapagkat ang kalungkutan buhat sa Diyos, brokenness, ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit, ang salpiti, hindi brokenness, talagang nagsalpiti ka, ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Eh, tignan ninyong nangyari sa inyo, nung kayo ay brinibyo, pinalo ng Diyos, nagbubunga ito ng kabutihan. Tingnan ninyo ang binunga ng kalungkutan buhat sa Diyos. Naging masikap kayo. Nirebuke kayo ni pastor.
Ikaw dyan, sayo-sayo ka dyan. Ikaw, kababa ka muna kasi ang mga post mo sa Facebook, nagpaparinig ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang post mo sa Facebook, mahilig ka magparinig. Pangit kasi yung mga ganyan. Ano na lagi kang nagsishare about, share about. Anong nasa isip mo? Ibig sabihin na nasa puso mo yan. Amen? Wala kang may tatago sa Diyos. Kaya minsan may mga ganun ng mga bagay. Paparinig-rinig dun. Kakahiya naman. Sasayaw ka dito sa harap. Nasa gitna ka pa. Kakahiya talaga. Minsan may mga tao, no? Ano ba yan, pastor? Ang papakabanal kami tapos yan. Hilig parang magpaparinig-rinig. Hallelujah? Nakakahiya ka. Sabihin mo sa kanila, nakakahiya ka. Tingnan ninyo ang binubungan ng kalungkutan ng Diyos. Insan, i-rebuke muna ka ng Diyos ba? Hallelujah? I-rebukein ka para putulan ka ng pride mo. Naging masikap kayo na masigasig at linisin ninyo ang pangalan. Nag-aalit kayo sa mali. Nagkaroon kayo ng banal na pagkakataot. Nananabi kayo sa aking pagdating. Nagkaroon kayo ng malasakit at hangarin na maparusahan ng nagkasala. Ipinapakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo walang sala sa mga bagay na iyon. Bihin mo sa katabi mo, hayaan mo na i-broken ka ng Diyos. I-rebuke ka ng Diyos. Hallelujah. I-rebuke ka. Ikaw, masyadong nakasalanan. Baguhin mo ang iyong sarili. Gagawin ng Diyos ang lahat upang ma-broken ka lang. Gagawa siya ng paraan. Ganyan kasi ang Diyos eh. Ako, glory to God, isa din ako sa mga matigas ang ulo. Dati noon. Brinukin niya ang shoulder ko. At tapos, binali niya yung tuhod ko isa. Binali niya dito. Naman. Kulang na lang siguro ito. Bali naman siguro ito. Pero, ganun minsan ang Panginoon. Maggawa ng pamaraan. Minsan, aksidente. Sakit. Ayaw mo pa rin. Pangatlong beses, sabihin mo sa katabi mo, delikado ka na. Minsan, hayaan ka na lang ng Diyos. And it is by God's grace, maliligtas ka pa. Hallelujah? Napakabuti talaga ni Lord sa atin. Manamahal niya tayo. Makinig lang tayo, meron siyang gagawing mabuti sa atin. Merong mga bagay natin na hindi natin na unawaan pa ngayon, pero diyan si Lord, pastor yan. Magawa siya ng paraan para banumbalik ka lang sa Kanya. Hindi ka lang mas minsala o masaktan o ano bang mangyari sa iyo. Kaya tingnan mo ang ginawa ng Diyos dati noon. Mateo 15 verse 36. Gumagawa siya ng mga bagay. Inubroken niya. Kinuha niyang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinaghahati niya ang mga iyon at binigay sa mga taga-alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hallelujah. Broken. Marcos 2 verse 4. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak, brinokin nila ang bubong sa tapat niya at binaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang gaanong kalaki ng kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Gagawin ng Diyos ang lahat upang mabroken ka lang. Alam ko, nakikinig po kayo dyan. Gagawin ng Diyos yan. Papakita niya sa inyo. Kayo ay mali at magsisi sa inyong mga kasalanan. Gagawin ng Diyos ang lahat upang mabroken ka lang at pagpalain. Hallelujah! Ganito ang nangyari kay Jacob dati no. Sahin natin kay Jacob. Si Jacob, alam niyo niya ang salitang pangalang Jacob. Siya dati noon ay dinisip niya papa niya na gusto niyang maging panganay at siya din ay nagsinungaling at maraming nangyaring di maganda sa kanya at sa madaling salita gusto niya ng blessing, gusto niya ng pagpapala, gusto niya talaga na siya ang una. Ganito ang gusto ni Jacob din, gusto siya ng blessing. Pero bago siya pinagpala ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo, brinokin mo na siya. Amen? Nang gabi ngayon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog. Jabok ang dalawa niyang asawa.
Kasi nananalangin siya noon eh. Natakot kasi siya sa kanyang kapatid na si Esau. Lord, si Esau, Lord, gusto kong makapagsundo sa kanya. Pinadala niya, ngalipin niya. Kaya natakot siya, Lord. Sana, Panginoon, naway hindi niya ako saktan, Panginoon. At nung gabi, pagpalain niyo po sana ako, Panginoon. Hilig siya sa mga blessing. Amen? 11 anak ang 2 asawang lingkod. Pagkatapos naitawid ang lahat ng ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbukang liwayway. Nakipag-wrestle. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madaig si Jacob, gusto niya ng pagpapala. Nampas na ito sa balakang. At ang buto nito hindi mo sa katabi mo na broken. Hallelujah! Meron yan ng Panginoon minsan. Broken ka muna. Sabi ng lalaki, bitawan mo ako. At magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako basbasan. Wika ni Jacob. Tinanong na lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya ay si Jacob. Sinabi sa kanya na lalaki, mula ngayong Israel nang itatawag ko sa iyo. Hindi na Jacob. Sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao. At ikaw ay nagtatagumpay. Ano naman ang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob habang napilayan na si Jacob. Sino bang pangalan mo? Bigyan mo ako ng... Hindi niya binitawan si yung tao na yun. Bakit gusto mo malaman? Sagot naman ng lalaki. At binasbasan si Jacob. Sabi ni Jacob, nakita ko na ang mukha ng Diyos. Gayun may buhay pa rin ako at tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Hallelujah! Minsan ganun ang gagawin ng Diyos. Ibubroken ka niya. Kapag na-broken ka, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Amen? Kapag na-broken ka, nalulungkot ka man, nasasaktan ka man, nandyan si Lord. Handa siyang baguhin niya ang buhay mo. Siguro naalala niyo pa ang prodigal son? Isang batang pasaway ng kanyang ama at gusto niya ng blessing at minsan sabi ng papa niya, anak, hindi pa napapanahon siguro ibigay ko ito ang blessing. Pinilit na papa niya eh. Papa, sige na, bigyan mo ako ng blessing. Hatian mo na ako. Itong batang ito, mapilit siya, kaya binigyan siya ng blessing ng kanyang ama. At ang ginawa niya, nagpakasasa sa sanlibutan. Bisyo, inuman, ano pa ang ginawa niya? Winaldas niya lahat yun. At nung nabroken na siya, handa pa rin ng Panginoon kumubkob sa kanya. Hallelujah! Lucas 15 verse 14 to 21. Nang maubos na ito, ang pera niya, blessing niya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain iyon. Kaya't siya ay nagsimulang maghirap, brinukin siya ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng paraan para siya ay maghirap. Namasukan siya sa isang taga-roon. Ewan ko, kalenderya ba? Ewan ko, sa mall ba? Ewan ko, dyan ba sa palengke? Basta namasukan siya. At siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Hallelujah! Ngunit nag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi sa kanyang sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namatay dito sa gutom. Hallelujah! Ganyan minsan ang Panginoon. Gagawa ng paraan para ikaw ay broken. Bigyan ka ng sakit, aksidente, bigyan ka ng problema. Lord, ano na nangyari? Ang importante lang, magpakumbaba ka, ipabalik ka pa rin ng Panginoon. Ganun lang gusto ng Diyos yan. Ayaw mo kasing pakumbaba eh. Babalik ako sa aking ama. Magpakumbaba siya. Inisip niya, iluwa ko na lang ang pride ko. Sasabihin ko na lang kay papa at mama o kay ate na ako'y isang makasalanan. Aaminin ko na lang. Ma-pride pa rin. Siguro may mga tao ganyan. Hindi talaga pagpalain ng Diyos. Babalik ako sa aking ama. At sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako at sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. Hallelujah! Panginoon, gawin niyo na lang akong tagawalis dyan sa church. Gawin niyo lang ako, Panginoon, tagapagmap. Panginoon? Ano po dyan ang mga gawain, trabaho? Lord, di na ako kailangan tawagin pang anak. Grabe yung pagpakumbaba ng taong ito. Hallelujah! Ganun ang gusto ng Diyos eh. Hindi yung, ma-pride pa rin. Kakaiba ako.
Ganun. Taas noo, kending-kending, ano ba, wala pa rin yun. Ayaw ng Diyos yun. Hallelujah! Titignan ng Diyos yung puso natin, mga anak. Gusto ko na kapag pupunta ka sa simbahan ko, makinig ka, magpakumbaba ka, lumapit ka sa akin, lumuhod ka dyan. Kasi gusto kitang pagpalain. Hallelujah! Kumbaba ka, kinig ka, instruction ko sa iyo. Verse 20, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Hallelujah! Malayo pa'y natanaw na siya sa kanyang ama. Kapag ikaw, meron kang puso ng pakumbaba at gusto mong bumalik sa kanya, ang Diyos, tatakbuhan na niya kayo. Hallelujah! At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. At siya'y nagpasyang inuwi sa kanila. Hallelujah! Sabi ng isang anak, Papa, hindi na po ako karapat-dapat tawaging anak ninyo. Ako po ay nagpapakumbaba. Ma-pride po ako dati. Patawad po, Papa. Winaldas ko lahat ng pera ko. Ang pera ninyo, wala na po akong makain, kaya nandito ako. Ganun kayo manalangin sa Diyos ba? Hallelujah! Panginoon, ako po ay makasalanan, Lord. Ako po ay nagkaganito, Lord, dahil sa aking pagmamataas. Tawarin niyo po ako, Lord. Nagkasakit ako. Ganito ako, Lord. Di na po ako karapat-dapat na tawagin niyo pong anak, Lord. Tawad, luhod ka, iyak ka. Ganun yan. Dahil ang Panginoon, siya ang pastor. Hallelujah. Lahat ng mga tao ngayon na nawala sa Diyos, ito ang mensahe sa inyo. Kahit wasak na buhay mo, aayusin pa rin ng Diyos ito. Kung magpakumbaba ka lang sa Diyos. Hallelujah! Pakumbaba lang. Yan yung technique dyan. Ibabalik niya lahat ng nawala sa iyo. Blessings na nawala mo dati, babalik yan. Second, mga taga-Koronika, chapter 7, verse 14. Ngunit kung ang bayang ito ay nagtataglay ng aking karangalan at magpakumbaba, manalangin, hahanapin ako, at tatalikuran ang kanilang kasamaan. Ikaw daw, papakinggan ko sila mula sa langit. Papatawarin ko sila sa kanilang mga kasamaan at muli kong papasaganahin ang kanilang lupain. Hallelujah! Manumbalik tayo sa Panginoon ng una nating pag-ibig, ang init natin. Tayong gumawa ng sariling pamaraan. Ni Lord, mayroon akong sorpresa sa iyo. Hindi mo ba nalalaman yan? Gusto mong pangunahan ako, wala akong magagawa sa iyo. Sige, bahala ka yan. Hanggang lugmok ka dyan, sa brokenness mo dyan, sige, pakasasa ka dyan, gawin mo dyan, hanggang magkasakit ka, magka-diabetes ka, inom ka dyan ng Red Horse dyan para malakas yung sugar na yan, puputulin yung paa mo dyan, hanggang pupunta ka dito sa simbahan. Sisimba na lang kaya ako. Ha? Tapos may dextrose na yung dito, tinubuhan ka na, magpakumbaba na ako, Panginoon, Lord. Kasi butas na baga mo eh. Suka ka na ng dugo. Lord, punta na ako sa simbahan. Lord, bigyan mo ako ng chance. Anak, papatawarin pa rin kita, pero hindi ko na mababalik ang baga mo. Kasi butas ng baga mo! Hallelujah? Yan, magpakumbaba ka na lang at baka ay maligtas ka pa, di ba? Mga awit 34 verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak. Hallelujah. Saktan ka man ngayon sa sinabi ko, Lord, pakumbaba ka, lalapitan ka ng Diyos. At iniligtas ang mga may bagbag na diwa. Amen? Mga awit 147 verse 3. Kanyang pinapaggagaling ang mga may pusong wasak at tinatalian ang kanilang mga sugat. Amen? Yan po ang Panginoon sa mga broken. Anda ang Diyos na papagalingin ka muli at pagpalain. Mga awit 51 verse 17. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay pagpakumbabat, pusong magtatapat. Amen. Itong nangyari po sa inyo ngayon, baka siguro sinasabi po, Lord, ito po ba ang ginawa nyo? Oo, kapatid, yan po ang Panginoon mangusap. Minsan, i-rebuke ka muna ng Panginoon. Uupo muna kayo sa wheelchair. Lord,
Panginoon, tunay po talaga kayo ng Diyos. Dati, ma-pride tayo. Amen? Dati, nung malakas pa tayo, malakas din tayong mag-inuman. Amen? Sasabihan tayo ng mga kapatid natin, tumigil ka na, Brad. Huwag ka nang mag-inuman dyan, laklak ng mga hard drinks, o inuman dyan, kasi masama yan sa katawan mo. Hanggang nagkasakit ka na ngayon, doon ka na sa bahay, si high blood ka na, stroke ka na, yung paa mo, tumaas na din yung pressure mo. Pakumbaba na. Iniwanan ka man ng mga anak mo, kasi malupit ka dati nun sa mga anak mo. Ngayon nagmamakaawa ka na sa mga anak mo kasi di ka na tinutulungan, wala ka nang kinakain. Di ba? Wala nang pang-diaper kasi andun ka na lang, bedridden ka na Andun ka na lang sa kwarto mo. Baho-baho mo na kasi wala nang nag-aalaga sa'yo. Anak mo, iniwan ka na kasi dati noon, masungit ka, mabangis ka, nananampal, nananakit ka. Hallelujah? Pero hindi mo alam, kapatid, minsan pinapadama ng Diyos, brinukid ka ng Panginoon upang malaman mo ang iyong mga kamalian. Hallelujah? At manumbalik sa Diyos. Kung gusto mo ng pagpapala, Lord, pagpalain mo, pagalingin mo ako, isa lang sagot ko sa inyo. Bago ka pagpalain ng Diyos, i-broken muna ka ng Panginoon. Hallelujah. Broken ka. Lord, tawarin niyo po ako, Panginoon. Dahil po sa aking mga kasalanan, nagkaganito ako. Ibalik niyo po, Lord, Panginoon, ang kasaganahan ng aking buhay. Katulad ni Nebuchadnezzar. Hallelujah. Ang Diyos po, mag-ibabalik niya lahat ng nawala sa iyo kung magpakumbaba ka lang. I-restore ka ng Panginoon. Pati kaluluwa mo. To God be the glory. Hallelujah. Mga kapatid, magbalik loob tayo kay Lord. Napakagandang mensahe ngayon sa mga taong nawala sa kamay ng Diyos. Siguro, nagtinatanong mo yung sarili, Lord, bakit ba ako hindi pinagpapala hanggang ngayon, Lord? Patuloy pa rin ganito ang buhay, Panginoon. Minsan ng Diyos, hindi mo alam, siya ang gumagawa para ikaw ay manumbalik sa Kanya. Nariyan lang siya lagi sa atin. Kung magpasya ka ngayon at sinabi ng salita ng Diyos, malayo pa nga ay natanaw na ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon, kapatid. Sobrang pagmamahal niya sa iyo. Binigay niya ang kanyang kaiisang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At malapit siya sa mga taong wasak ang puso niya. Babaguhin niya ang lahat sa buhay mo. Kukunin niya ang nabiyak ng mga piraso sa buhay mo at palitan niya ng bago. At ikaw ay pagpalain muli. Papasukin ka naman ng banal na Espiritu. Aayusin niya ang mga crack sa buhay mo. Alam ng Diyos yan. At alam mo din ngayon bakit ka nagkaganyan. Brinukin ka ng Panginoon sapagkat mahal ka niya. Pinutulan ka niya ng sanga upang ikaw ay umusbong muli at mamunga. Magbalik loob ka sa Panginoon at baguhin mo ang iyong pamaraan. Magpakumbaba ka at makinig ka ng hinirang ng Diyos at ikaw ay pagpalain mo. Sa lahat ng mga taong gustong tumanggap sa Panginoon ngayon, sabihin, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ako po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Lord, sapagkat ako, Panginoon, ay isang tao lamang, makasalanan, Panginoon. Lord, itaas mo ang iba at ipakumbaba ako, Lord. Huwag niyong hayaan na magkaroon ako ng mapagmataas na puso. Bigyan niyo po ako ng puso, Lord, na tulad ng mga bata na makikinig, Panginoon, kapag ako'y sinusuway. Baguhin niyo po ang aking pamaraan, Panginoon, at ikaw ang pumatnubay sa aking daan. Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Baguhin niyo ang aking pamaraan, Lord. Mga kapatid, patuloy tayo i-welcome natin si Lord sa ating puso. I-welcome niyo lang.
Huwag din yung hayaan na si Lord ay mag-grieve sa puso ninyo. Si Lord ay nandyan lang nangungusap sa atin. Panginoon Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, nagpapasalamat po kami ngayon, Lord, sa iyong salita, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, naunawaan namin ang iyong mga gawa dito sa lupa, Lord, na minsan, binubroken mo ang tao, Lord, bago siya pagpalain. Sapagkat, Lord, mahal mo po siya at lalo na kayo ang tunay na pastol, Lord, at iniingatan niyo po lagi kami, Lord. Kung may ginagawa kami masama, pinapalo niyo kami minsan, Lord, upang ituwid lamang, Panginoon. At Lord, maraming salamat po dahil sa pamamagitan ng mensahe ngayong Panginoon, naalala namin ang buhay namin dati, Lord, na kami po ay mga makasalanan. At dahil po sa mga kalungkutan na nangyari dati noon, Panginoon, na broken po kami, dahil po sa mga pangyayaring yun, Lord, niligtas mo kami, Panginoon, at sa biyaya mo, Lord, ngayon ay narito kami muli, Panginoon, at nagsamba na po sa iyo. Makasalanan kami dati noon, Panginoon. Ngunit binago niyo po, ginawa niyo pong alipin, ginawa niyo pong alagad, at sana, Lord, magpatuloy kayo, Panginoon, gumawa pa sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba kami lagi sa iyong harapan, Panginoon. Huwag niyong hayaan, Lord, na kami po'y mapagmataas. Lord, huwag niyong pong hayaan na linglahin kami ni Satanas sa mga bagay na yan, Lord. Ayaw namin, Panginoon, matulad ni Nebuchadnezzar sa mga tao, Lord, na mga mapagmataas at natumba ang mahari, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, ang mga puso namin ay maging attentive sa lahat ng iyong mga salita, Panginoon. Maingat sa iyong mga binitawan na salita, Panginoon, sapagkat hindi ito galing lamang sa tao, Lord, kundi sa iyong banal na Espiritu nangangusap sa aming puso ngayon, Panginoon. Alam namin lagi kayong nandyan, Lord. Hindi niyo pinapabayaan ang tatlong simbahan ni Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Holy Spirit of God, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, naway pagkalooban niyo pa kami ng init ng pananampalataya, Panginoon. Sa lahat po ngayon, Panginoon, na nanumbalik, Panginoon, paalapin mo ang kanilang mga puso, Panginoon. Ibalik niyo ang kasaganahan. Ayusin niyo po ang may mga sugat, Panginoon, sa kanilang mga puso dati, Lord, at baguhin niyo po ang kanilang pamaraan. Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, sa lahat po ng mga tao, Panginoon, na darito din at nakikinig, Lord, sa churches mo, Panginoon, sa lingkod niyo, Lord. Naway lahat ng taong nakikinig ngayon sa mensahe ngayon, Lord, ay pagpalain niyo, Panginoon. Gamitin niyo po sila, Lord, sa iba't ibang bahagi ng sulok ng mundong ito, Lord, upang itayo ang Elijah nitong huling mga araw, Lord. Gusto po namin, Lord, iligtas ang lahat ng mga tao, ngunit wala po kaming magagawa kung wala kayo, Holy Spirit. Kayo lang po ang nagpapalakas sa amin, Lord, upang magawa namin ang aming mga tungkulin dito sa lupa. Lord, hindi namin kaya din, Panginoon, magawan ang mga simbahan, Panginoon, ng iba't ibang lugar kung walang mga pinansyal na bagay. Ngunit sa iyong salita lamang, Panginoon, madali lang ito sapagkat walang imposible sa iyo, Panginoon, at napakadali mo lang payamanin ang isang tao, Lord. Nangingailangan din kami, Panginoon, ng financial breakthrough, Panginoon, sa simbahan na, Panginoon. At pinapangako namin, Lord, sa iyo, Lord, na kung mayroon bang malaking blessing, Lord, ay magkakaroon, Panginoon, ng mga branches ang simbahan niyo. At dawa, Lord, marami po ang mag-submit na mga tao, Panginoon. Magpakumbaba, Panginoon, makinig sa mga instruction niyo po. At Lord, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, pakaingatan niyo lagi, Lord, ang mga pangako. Pakaingatan niyo din, Lord, ang Inoon, ang aming mga kaluluwa, lalo na po sa aming mga puso, Lord, ngayon, na hindi ito manakaw ni Satanas, ng Inoon, sa sanlibutan, sa mga bagay dito sa lupa na pansamantala lamang. Panginoon, ingatan niyo din, Lord, ang mga batang ito, Lord, na sila ang magiging kasunod namin, Panginoon, sa kanilang paglaki, Lord.
Ingatan niyo sila at di mahatak sa sanlibutang gawain, Panginoon. Ilagay niyo po lagi ang salita sa kanilang puso at mamunga ito, Lord. Sa tatlong simbahan ni Panginoon, Lord, gawin mong dakila ang simbahang Ruach Maranatha Emmanuel upang malaman pa ng lahat ng mga tao na kayo po, Panginoon, na siyang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, naniniwala po kami na kahit man malit ito, Panginoon, alam namin, Lord, noong Ikaw ay may disciple na 12, Lord, lumaganap ito sa buong mundo. Ngunit, Lord, itong simbahan ito, Panginoon, maggagawa mo pa rin ito, Lord, na pasaganahin, pagpalain. At sa lahat po ng mga lingkod, Panginoon, ng tatlong simbahan, sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng mga taong nagpapagamit, sa lahat ng nagpapakain, o sino-sino po dyan, Lord, nagpapagamit sa iyong simbahan, Panginoon. Lord, ibalik niyo po ang siksik, liglig, umaapaw, Panginoon, blessing sa kanila, punuin niyo, Panginoon, ipaapaw mo, pakita mo sa amin, Lord, ang kapangyarihan mo, Yeshua Masiach Jesus Christ, na walang mahirap sa iyo, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat kapatid namin, Panginoon. At Lord, sa may mga karamdaman, may mga sakit, Panginoon, Lord, I pray for healing. I pray for deliverance, and I pray for prosperity, blessing, Lord, sa kanilang pamumuhay. Lord, maraming salamat po sa gawain namin ngayon, Panginoon, at nabusog po kami ng iyong salita, Panginoon. Naway, Lord, maunawaan po ng lahat ng mga kapatid ang iyong salita at maisabuhay ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Kaya, Lord, wala na pong ibang luwalhati. Ikaw lamang, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Glory to God. Hallelujah. Amen.